Nagpapatuloy po ngayon mga sangkay ang bakbakan sa pagitan po ng Amerika, United Kingdom laban po sa Houthis. At ngayon mga sangkay, inilunsad ang malaking pag-atake sa Amerika at UK. Ang tanong dito, naging matagumpay nga ba? Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat sa mga nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, i-click nyo po yung subscribe button na makikita sa ibaba. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Dahil dito mga sangkay, gumagawa po tayo ng mga makabuluhang content, mga kaalaman na nangyayari sa ating mundo, maging sa ating bansa. But more important is na ihahatid po natin yung mga balita, kaganapan sa ating mundo ngayon para maging handa po tayo sa kung ano man ang posibleng mangyari. At ito mga sangkay, ang bagong update ngayon, tungkol po dito sa pinakamalaki umanong pag-atake nitong Houthis sa Red Sea. Ngunit ayon po dito sa balita, napigilan umano ng UK at US. Mahihirapan po talaga sila dyan. Amerika ba naman yan at UK? Sounds familiar, di ba? Way back World War II, sila din po ang magkakasama. At ito naman mga sangkay, ang nagaganap ngayon. Marami po ang kinakabahan tungkol po dito na baka mag-umpisa na po ang ikatlong digmaang pandaigdigan dahil nga po itong Houthis, ang kakampi po nito ay Iran at ang nasa likod sa Iran, Russia, China at marami pang mga bansa. So nagkakaroon po ngayon ng coalition sa digmaan na ito. So tingnan po natin. Ibagsak ng US at UK Navies ang nasa 18 drones at 3 missile na inilunsad ng Houthi rebels sa Red Sea noong Martes, January 9. Okay, so ang pinakamalaking pag-atake ng Houthis, mga sangkay, ay sa pamamagitan po ng kanilang mga drones at iba pang mga missile. Okay? Kaya nga lang mga sangkay, napigilan po ng Amerika at UK. At hindi na po nakapagtataka ito mga sangkay. Amerika ba naman at UK nagsama ng Houthi rebels sa Red Sea noong Martes, January 9. Tinuring naman ito ng London na pinakamalaking pag-atake ng mga rebelde ng Yemen na suportado ng Iran. Back up, nasa likod ay Iran. Pinakamalaking pag-atake. Ayon sa US Central Command, ang 26 na pag-atake na ito mula noong November 19, 2023. Grabe, Talagang hindi pa pala ito yung ending. Masusundan at masusundan pa rin po itong sinasabing largest attack ng Houthis diyan sa Red Sea. Inilunsad ng grupo ang Iranian-designed one-way attack drones, gayon din ang anti-ship cruise missiles at isang anti-ship ballistic missile mula sa mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen, dagdag pa ng ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni UK Defense Secretary Grant Shapps na matagumpay na naitaboy ng HMS Diamond kasama ang US warships ang pinakamalaking pag-atake ng Houthis sa Red Sea hanggang sa kasalukuyan. So, kinumpirma na po ito ng Defense Minister ng UK na ang pinakamalaking pag-atake nga po nitong Houthis ay napigilan po nila. So, ito mga nangyayari ngayon around the globe. Marami po ang kinakabahan, marami po ang natatakot na baka sumiklab ang ikatlong digmaan. But we, Christians, na nagbabasa po ng Biblia, hindi po ito bago para sa atin. Why? Bago pa po ito sumiklab, bago pa po maganap itong mga ganitong klaseng digmaan, nasusulat na po yan sa Biblia. Itong ganitong klaseng events na magkakaroon ng wars, rumors of wars, magkakaroon ng mga sigalot ang mga bansa, laban sa bansa. And right now, guys, nagaganap ito sa kasalukuyang panahon. At itong propesiya na ito, noon pa po, 2,000 years ago,
naisulat ng mga sangkay na ganito ang mangyayari sa ating mundo. At ngayon, natutupad. So, lahat po ng mga Kristiyano dyan na nagbabasa talaga ng Biblia, hindi na po sa atin ito bago. At ayon nga po sa Matthew chapter 24, hindi po dapat tayo maalarma o magpanik kung sakaling magaganap ito. Dahil lahat ng ito kailangan po talaga matupad ayon sa propesiya. Pero mga sangkay, hindi po ito yung pinakamalaki pa. May paparating na pinakamalaking digmaan. Ito po yung Battle of Armageddon at itong sinasabing Gog and Magog battle. Ito po yung largest war na magaganap sa kasaysayan ng mundo na nakapropesiya mismo sa Biblia. Very specific. So itong nagaganap ngayon sa Red Sea, bahagi po sa sinasabing nagaganap din po doon sa Israel. At ngayon, ang dami po mga bansa ang mayroong sigalot. Siyempre, kasama na naman po tayo dyan, Pilipinas. Hindi po tayo ligtas dahil andyan po yung China. Ayon naman sa Houthi rebels, mga Israeli-linked vessel ang target ng mga ito bilang pagsuportaan nila sa Palestinian sa Gaza, kung saan nakikipaglaban ang Israel sa militanteng grupo Hamas. Samantala, nangako si Shapps na gagawin ng UK ang kinakailang hakbang upang maprotektahan ng mga inosenteng buhay at ang pandaigdigang ekonomiya. Axis Salem. Okay. Ang pinoprotektahan talaga dito ng Amerika kung bakit ginagawa na po nila ito, kasama po yung UK, pinoprotektahan po nila yung global economy. Kasi ang ginagawa po nitong Houthis, itong mga barkong dumadaan nang galing o tumatawid galing po sa Red Sea, hinaharang po at hinahijack. Itong mga barko na yan, kagaya po na ito mga sangkay, nakikita nyo, mga ano yan, mga cargo ships. Ibig sabihin, ito po yung nagdadala ng mga malalaking produkto papunta sa mga bansa. Halimbawa na lamang po yung mga karga na ito, oil at iba pang mga product na iaabot sa mga bansa. Kaya nga lang itong Houthis, mga sangkay, naglunsad po sila ng mga malalaking pag-atake. Marami na pong mga barko yung kanilang nasa kote. At marami na rin mga barko ang kanilang inatake na hindi po naging matagumpay dahil nga po nandyan yung Amerika. So ngayon, ang pagkakaalam po natin, pag-uusapan po natin sa susunod nating topic, ang Amerika naman po at UK ang gumanti. Kasi dito mga sangkay, naglunsad ng pinakamalaking pag-atake itong Houthis at sa susunod na drama serye nitong digmaan na ito, ang Amerika naman at United Kingdom ang umatake sa Houthis. Ang tanong dito, posible nga ba na mag-escalate pa po ito papunta sa pinakamalaking digmaan at magkaroon ng coalition ang iba't ibang mga bansa for Third World War? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito sa YouTube, no? Hanapin niyo po ito, lalong-lalo na po sa mga born-again Christians. Diyan, I'm sure magugustuhan niyo po yung ating topic dahil napakagaganda ng topic natin dito about Bible, about sa current events na tumutukoy rin po sa mga sinasabi sa Biblia. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.